Okay, balik tayo sa usapan natin. Yung ano, no, yung customs, no, of the Tagalogs, no, yung kostumbre ng mga Tagalog, saan yung discuss natin, no, yung political, social, economic, no, and cultural aspects, no, yung pamumuhay ng mga Pilipino na inilarawan, yung way of life, no, described by the Spanish historians, no, most of them were priests, no, and you will see yung descriptions nila sa instructional material na meron kayo na pinadala ko sa inyo. So yung pinag-uusapan natin yung pangkabuhayan, no? Economic aspect, no? Yung barter trade, no? Yung pagpapalitan ng produkto ng sinangunang Pilipinas, no? Sa ibang mga tao sa Southeast Asia, sa Asia, even yung China, no? Believe, no? Sa pagiging tapat ng mga sinangunang Pilipino pagdating sa business, no? Then of course we also trade gold, no? Ayun, no? Yung nabanggit ko rin yata sa inyo na doon sa time na ang Pilipinas po ay isa sa mga leading producer, no, ng mga sasakyang pandagat. Yun nga, yung mga balangay, yung malalaking sasakyang pandagat. Kasi we have all the facilities, no? Kumbaga, no? Kapag tinignan natin yung facilities natin, tama-tama. Ay, sorry. When it comes to boat building, no? Kasi po, ang Pilipinas po palibot ng tubig, di ba? So we are supposed to have the knowledge, no? You know, kumbaga, the trendsetter, no, when it comes to ship technology, no, or boat technology during that time. And of course, no, it was also proven na talagang gumagawa ang mga sinungaling Pilipino ng malalaking bangka, no, yung mga balangay. Kasi nga, one of the relics, no, that was discovered in the Philippines, no, was from Butuan, no, kung saan one point na merong nakadisplay na balangay o malaking bangka sa may National Museum right across sa PNU, no, sa parking space nila doon. Nakalagay doon malaking nakabangka, no. It was of course, no, taken, no, from the replica. Of course, the replica was taken from the measurement, no, that was discovered. Kasi hindi na po kumpleto, no, yung mga hull, no, yung bagay yung mga diba, sa vertebrate, no, ng isang hayop. Yung hull, no, ito yung parang mga skeleton, no, ng bangka. Hindi na kumpleto. Pero syempre, no, through the use of modern technology, no, na-gauge nila kung gaano kahaba yung balangay na yun. So, we're able to come up with a replica. So, ayun, yung sa Butuan, no, nakita. Yung relics na yun, no, ng isang balangay. No. So, ano, no, sabihin, meron tayong proof, no, na ang mga sinungaling Pilipino ay magaling sa paggawa sa sasakyang pandagat. And another thing is about boat building. Merong mga study ngayon na sinasabi na, I think nabanggit ko na sa inyo, kung bakit sinasabi na ang mga sinungaling Pilipino daw ang pinanggalingan ng mga tao sa Melanesia, Micronesia, kasi merong DNA ng mga Pilipino, no, yung mga tao doon. Kasi nga, nakarating doon yung mga Pilipino by means of boats, mga sasakyang pandagat, yung mga bangka. Kaya lang, at first, nagtataka yung mga scientists. Teka muna, paano nila magagawa yan? They will have to sail against the wind, which of course will be difficult for them, no, to reach or to sail, no, through that particular area, no, of the sea, since ang hangin po ay pasalubong, no, against the wind. You are to sail, no, you are against the wind. So, o nga naman. But of course, again, no, yung invention ng mga sinungaling Pilipino pagdating sa paggawa ng mga sasakyang pandagat, they were able to come up with triangular sails, no? At pointed yung mga pointed yung mga stern, no, ng mga bangka. So, ibig sabihin, talagang magaling mag-isip, no, mga sinungaling Pilipino pagdating sa technology. And somehow, no, ito yung bagay na hinahanap natin ngayon, di ba? Kung meron tayong facility, kumbaga, no,
Sa Pilipinas, maraming bay, di ba? Yung natural harbor, no? Yung mga tinatawag na ganyan para sa gawa ng mga barko. Bakit hindi tayo makagawa, di ba? Bakit hindi tayo ah, pumasok, no, sa business, no, ng paggawa ng mga barko? Ayan, no? Marami nang gumagawa, pero dapat pinapakita yung skills, no, yung talent ng mga Pilipino that we can compete, no, in constructing ships, no. Yung mga ganung bagay, no, dapat pinapakita natin kasi bahagi po siya ng kasaysayan natin, no. Yung paggawa ng mga kakaibang mga sasakyang pandagat. Ayan. So, sa business, no, sa economics, no, ay yun po, no, yung mga bagay. Nga pala, no, naging bahagi din po tayo ng ano, we're already we have been part, no, of what we call world trade, no. There was a time na yung world trade na meron tayo ngayon, di ba? Yung paalitan ng mga iba't ibang produkto, no? World trade, kailangan nandun ka. No? Ang Pilipinas before ay bahaging-bahagi ng malaking trading, no? System. Ang tawag natin ay galleon trade, no? Or Manila-Acapulco trade. So this is between Philippines and Mexico, no? Kaya Manila-Acapulco. Acapulco, Mexico, Manila, Philippines. So ito yung na-establish, no? During the time of Miguel Lopez de Legazpi. So it started in 1565 and then later on, tumagal po siya. No? I think more or less 200 years. No? 17. Tumagal siya ng mga gano'n, no? Na panahon, no? sa Pilipinas, no? Between Mexico and the Philippines. So, hindi tayo bago, no? When it comes to wala na tayong nakikipagkalakalan, no? Sa iba't ibang mga tao, no? Ibang mga bansa. Yeah. Okay. So ayun, no? Sa economics, no? Panghuli po yung kultura. Siyempre, ito yung pinakamalawak. No? Halos lahat ng aspeto ng buhay ng mga Pilipino, ng Pilipino ay bahagi ng kultura. No? Way of life, yung mga beliefs, no? Superstitious beliefs, no? Yung mga kaugalian, no? And then yung mga bagay na ginagawa, may kinalaman sa pananamit, for example, no? Kaya of course, no, since sa Pilipinas po, binubuo tayo ng iba't ibang grupo ng mga tao, especially mga alam nating indigenous people sa ngayon. Diba? Nakikita natin yung richness ng kultura, no? Yung yaman ng kultura natin, no? Iba-iba, no? Varied, no? And then, of course, interesting, no? We have different languages or dialects, no? Iba-iba, no, yung kanilang pananalita, no, salita. So mayaman talaga yung pananamit, no, of course yung paano nila itinatayo yung bahay nila, no, yung education, no, how do they actually educate the young, no? Ano yung normally ginagawang mga trabaho ng mga kalalakihan, ng kababaihan. Yung kultura, no, ay napakayaman. Ito yung yung encompassing kasi yung politika bahagi, ng kultura nila, ng way of life nila. Yung panglipunan, no, definitely bahagi ng nila, no, ng kultura nila. At yung even pangkabuhayan, no, ay yung how they conduct business, no, ay bahagi pa rin naman ng kultura. No? So, tradisyon, no, ng mga sinaunang Pilipino, dito natin makikita no? yung kasaysayan, no? ng mga sinaunang Pilipino, and dito natin pinipilit humugot, no? ng inspirasyon. No? So we try to draw inspiration, no? from our past, no? From what happened in the past, no? Things that would really give inspiration, no? to the present generation of the Filipino people. So ito po ay bahaging-bahagi, no, ng ating mga pag-uusapan sa kasaysayan. No? Yung 4 aspects na yan, political, social, economic, and cultural. So,
Um, ito po yung ano, no? Ito po yung tawag dito. Ah, dito naka dito umiikot, no? Yung pamumuhay, no, ng mga Pilipino dito sa nakalagay dun sa title niya, no, yung Customs of the Tagalogs. No? Mga gawi, no, kaugalian ng mga Pilipino, sinangunang Pilipino. Ayun, doon natin makikita. Okay? What else? Ano pa ba? Kultura, politika, pagkabuhayan, and paglipunan. And then sa lesson 2 po, nakikita nyo sa instruction material nyo, lesson 2, ay kartilya ng katipunan. Kita nyo, kartilya ng katipunan. Kartilya. Alam mo ba yung kartilya? Di ba yung mga sa construction, meron silang yung parang lagayan ng mga lupa, semento, graba. Kartilya po tawag doon. Cart. Okay? Cart. Ito ay kartilya ng katipunan. So, anong cart naman ito? Anong karito nito? Of course, no, I'm sure familiar naman kayo kay Andres Bonifacio. He was the one who founded the Katipunan. At napakataas, napakalayo nung tinalon natin from customs of the Tagalogs, and then biglang kartilya ng Katipunan na tayo. Parang layo-layo di ba? Pero kapag tiningnan mo naman, ano ba yung kustumbre, no? Ano ba yung kaugalian ng mga Pilipino? No? What makes them a unique people? What are the things that separates them, no, from other people? What is the uniqueness, no, of the Filipino people? No? Ano pa yung kakaiba sa atin? Ayun, ano yung mga tanong na pwede natin maging jump start, no, ng ating pag-uusapan dito sa kartilya ng Katipunan. Bakit? Kasi yung kartilya po ay parang ano siya, no? Kartilya ay parang constitution or bylaws, guidelines to be followed, no, by all the members. Ibig sabihin, all the members will have to agree with those rules, no? Rules and regulation. Kung member ka ng isang organization, you're supposed to follow. Dapat susundin, no? yung mga batas na yun. Otherwise, kung hindi kayang sundin, lalabas ka na, no? Doon sa samahan na yun, no? Sa organization. So, since was an organization, no? The Katipunan, no, was an organization, so there's a need for them to have guidelines, no, and rules, no, for the members, no, yung mga Katipunero. Kung meron tayong organisasyon, dapat meron tayong sinusunod ng mga patakaran, no, guidelines. And sa instructional material niyo po, makikita niyo yung guidelines, no, dun sa kartilya ng Katipunan. And before that, siyempre babanggitin natin na of course, the Katipunan was an organization, so there's a need for them to have a constitution or bylaw. So ang ginawa nila, three of them wrote three different kartilyas, no, or guidelines for the revolutionaries, no, for the Katipuneros. So tatlo sila na sumulat ng kartilya. One of them was Emilio Jacinto. Ay, masakit na yung pet. One of them was Emilio Jacinto. Pamilyar ba kayo kay Emilio Jacinto? Sino pamilyar kay Emilio Jacinto? Ang mga bayani natin. Walang pamilyar sa inyo. Grabe. Batang-bata si Jacinto noon, no? Pero member na siya ng Katipunan. So isa sa mga sumulat ng kartilya ay si Emilio Jacinto. Yung isa pa ay si Andres Bonifacio. Sumulat din siya ng sarili niyang kartilya na sa tingin niya yung dapat na sundin ng mga Katipunero. And then meron pang isang sumulat ng kartilya, si Apolinario Mabini. So tatlo po silang sumulat. May mga version sila, no? Iba-iba, no? Versions nila, iba-iba. Pero yung kay Emilio Jacinto at kay Andres Bonifacio, almost the same. Bakit ko sinabing almost the same?
Kasi yung sinulat na kartilya ni Andres Bonifacio at ni Emilio Jacinto halos pareho ng purpose. Ano pa po yung purpose nila? Purpose nila ay sorry, ay para of course uh, for the revolutionaries to have some kind of rules that they have to live by as members. And another is, of course, discipline. Discipline, yung disiplina. Kaya merong mga guidelines para disiplinahin ang mga miyembro. Bakit? Yung mga sinumunang Pilipino, mahirap disiplinahin. So, yung pamamaraan ng pagsulat ni Emilio Jacinto at ni Andres Bonifacio, para madisiplina itong mga Pilipino. Ayun nga, lagyan nila ng konting doon sa mga batas na yun, yung pagsulat, the manner they wrote, each of those guidelines, they would actually put guilt feeling. So, nilalagyan po nila ng guilt feeling yung mga batas. Bawa, sabihin ko sa inyo. Bawa lang naman to Wala ito sa kartilya ng Katipunan. Bawa, batas. Bawal tumawid. So, kung kayo ba ay nakakita ng signage na yung bawal tumawid, masasaktan ba ang loob nyo? O, paano ba? Mahihiya ba kayo? Parang hindi naman di ba? Tumawid ka ron. Wala naman nakalagay na. Sabi lang, bawal tumawid. Siyempre, kung bawal tumawid, may batas. No? Makahulihin ka. Kaya, ano ba? Hulihin ka or ano ba? Ang pwede mangyari sa iyo fine, di ba? Yung mga penalty, pwede yun. Penalty, o kaya ikaw mismo hulihin, community service, yung mga ganun. Yun pwede mangyari. Okay? Pero, ibig sabihin, ganun lang naman kasimple yung batas. Bawal tumawid. Kung tumawid ka ron, pwede kang mahuli, pwede kang bigyan ng fine. Ganun lang kasimple. No? Wala nang maraming usapan. Pero yung sinulat ni Andres Bonifacio at ni Emilio Jacinto, iba merong guilt feeling na nilalagay dun sa member. No? Bakit? Diba? Paano ba? Bawal tumawid. Dahil kapag nakita ka ng mga yung pamilya na nakakahiya na makita ka ng pamilya na lumalabag ka sa batas. May ganun. No? Meron silang mga ganun. Bawa, yun ang isa sa mga nasa kartilya. Sa taong may hiya, ang salita ay pa. So imagine yung ganung dali. Altares, ngayon lang din dumating si Altares. Red numbers. Altares. 46. Red. Okay. So, saan ba ako? Yung sa taong may hiya, ang salita ay panunumpa. Di ba, pwede namang sabihin na di ba? Dapat honest ka. Yan. Dapat matapat ka. Yun ang batas, no? Pero ang nilagay pa ganito sa taong may hiya, ang salita ay panunumpa. So, kapag hindi mo tinupad yung sinabi mo, di ba nakakahiya yun? May hiya Sabihin walang hiya. Diba? So meron magdadalawang isip ka kasi nga yun yung sinasabi, yung binanggit sa batas Sa taong may hiya, ang salita ay panunumpa. May guilt feeling na nakahanda para sa lalabag sa batas na yun. Pero yung sinabi natin kanina, bawal tumawid. Straightforward yun. Sabihin, bawal tumawid. Then merong parusa yan. Penalty o kaya kulong. Ganun. Sample lang naman. Kung hindi kulong, penalty. So may parusa. Ganun kasimple statement. Bawal tumawid. Pero kung sinabi niya, bawal tumawid dahil baka makita ka ng mga kamag-anak mo, ng mga kakilala mo, nakakahiya. Hindi lalagyan tayo ng guilt feeling. So ayun yung kaibahan. Sinulat ni Emilio Jacinto
Same thing with Bonifacio. Yun sa ginawa naman ni Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini kasi po ay abogado, no? Of course, siya po ay nagtapos sa UST ng law. Ano yung kanyang ginawang kartilya ay straightforward. Wala ng pailigoy-ligoy pa. Yan. Ito yung batas. Hindi na sinabing, akahiya, no? Kung hindi mo susundin. Yan. So, yun po, no? Yung sa, baga sa kartilya ng Katipunan, no? Merong guilt feeling na tinatawag. Tatlo yung kartilya, they finally agreed to adopt, no, the one that was written by Emilio Jacinto. So, nag-agree naman silang tatlo na yun na lang ang gamitin yung kay Emilio Jacinto. Okay? Sa kartilya ng Katipunan. So, sabihin, meron isang samahan, meron silang guidelines, at maliwanag na ito yung nagpapakita na yung Katipunan ay capable, no, na magkaroon ng isang pamahalaan. Okay. So, kartilya ng Katipunan, sumunod po dyan ay the Declaration of Philippine Independence. Okay, Declaration of Philippine Independence. Parang malayo-layo rin ang tinalo. Kasi, siyempre, after ng kartilya ng Katipunan, of course, they were already heading to the revolution, 1896. Yung revolution of 1896. After ng kartilya ng Katipunan. Yung Declaration of Independence, it was done during the time of Emilio Aguinaldo. So meaning, yung revolutionary period po ng Pilipinas ay merong two phases. No? Yung first phase, when the revolution was led by Andres Bonifacio. Okay? Yung second phase po ng Philippine Revolution natin ay ito pinamunuan naman ni Emilio Aguinaldo. So, ayun po yung yun po yung takbo ng ating kasaysayan during that time, no? Bago yung Declaration of Philippine Independence. So, ito yung sineselebrate natin, no? Every June 12, 18, di ba? Ito yung nangyari noong June 12, 1898, and we celebrate this, no? Every year, no? Yung June 12. Alam ng karamihan na ito yung araw ng kalayaan ng mga Pilipino, ng Pilipinas. June 12, 1898. So it was declared, no, in the balcony of the house, no, yung mansion, from the house, no, of Emilio Aguinaldo, no, sa Cavite El Viejo, no, sa Kawit, Cavite. So yung nakikita niyo palagi na parang may balcony, may nagwawagayway ng flag, no, and then meron pang isang tao doon nagbabasa. So yung palagi yan yung nakikita, no, sa mga photograph, no. Ayun, no, yung Declaration of Philippine Independence. So, it was done in a haste, no, by Emilio Aguinaldo. Bakit niya minadali, no, yung deklarasyon ng kalayaan? No? Alam niyo, no, after the revolution, of course, hindi nga naging successful yung 1896 revolution. And then, later on, no, Bonifacio was taken out of the picture, nawala sa eksena, and then it was Emilio Aguinaldo, finally led the second phase of the Philippine Revolution. And so it was upon his own initiative, no, to do, no, whatever is necessary, no, for us, no, to have our own country or our own republic. So that's what was what Aguinaldo did. Ginawa niya, no, yung mga bagay na yun, no, parang karoon tayo ng republika, ng bansa, no, separate, no, from the colonizer, yung Spain. Yun yung nangyari sa atin. So, ayun ang makikita natin. Sa photograph na yun, nakikita nyo, or kahit i-google nyo, it was Aguinaldo who was waving the Philippine flag, yung revolutionary flag, na time na yun. From a balcony, sabi from a balcony, pero actually hindi pa naman siya balcony before. It was just a small extension, no, from the main house, no. So, parang in-extend lang ng konti yung bintana, no. Pero sa kasaysayan, sa records ko, sinasabi na balcony, no.
Pero ngayon makikita niyo balcony na talaga siya, no, kung pupunta kayo sa kasi nga ilang beses naman ang pinaganda, no, yung Kawit Mansion, no, ni Emilio Ginal. So, parang gano'n din naman. Kaya lang, ayun nga, no, yung Declaration of Philippine Independence ni Emilio Aguinaldo ay dapat nakikita rin natin, no, kung ano yung kaibahan nito, no, sa sinasabi pa na ibang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Kasi after this, no, Declaration of Philippine Independence on June 12, 1898, meron pa pong isang deklarasyon ng kalayaan. Ito yung August 1 naman, 1898, sa Bacoor, Cavite. Hindi naman sa Kawit, Bacoor. So, bali dalawa po yung Declaration of Philippine Independence. Although, yung isa, yung una, no, sa Kawit, no, ay ang sinasabi sa records, no, ang mga nandun daw po ay mga sundalo. No? Kukunti lang yung mga tao. Para lang dun sa victory, no, nila Emilio Ginaldo. So, it was limited, no, to the group. No? Yun yung binabanggit sa records. And later on, no, meron mga pag-aaral na lumabas na actually meron pang isang declaration after June 12, 1898. Ito yung August 1, 1898 sa Bacoor, Cavite. Just 2 months, no, after the Declaration of Philippine Independence in Kawit. Meron pang isa, no. This time around ay well represented na po, no, yung iba't ibang mga probinsya sa buong Kapuluan. Okay? So, yun yung kaibahan niya. And one more thing is yung signature ni Emilio Aguinaldo ay nandun na. No? It was already affixed, no, to the Declaration of Philippine Independence, the document itself. Kasi yung una po na declaration was read by Ambrosio Rianzares Bautista in front of the soldiers, the troops. No? Sinasabi doon, no, na walang signature, no, ni Emilio Aguinaldo. Nasabi sa record, no, na walang signature ito ni Emilio Ginaldo at hindi well represented, no, yung iba't ibang lugar sa Pilipinas. So later on nga, yun, nagkaroon ng August 1 na finally, ito na po yung formal Declaration of Philippine Independence. Okay? So yun po yung no, nangyari dun sa Declaration of Philippine Independence. Now, of course, bakit ba tayo nagde-declare ng kalayaan ng bansa? Kahit naman po sino, siyempre gusto maging malaya, lalo na yung bansa. Diba? So, sabi mo kanina, no, minadali ito ni Emilio Aguinaldo kasi nga merong mga pangyayari, no, parallel events happening, no, during that time wherein Aguinaldo was able to gauge, no, yung tunay na plano ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. No. Kaya minadali niya yung deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas, no, June 12, 1898. So, ano ba yung issue doon? Of course, Aguinaldo was talking with some U.S. officials, no, they were not really part of the higher-ups. No. Pero sa records, no, makikita niyo, nakipag-uusap si Aguinaldo sa mga ambassador, no, ng mga Amerikano. Tinitingnan niya, no, how the Americans, no, would be able to help, no, in our battle, no, against in our wars, no, against Spain, no, revolutionary revolution of 1896. So how are they going to how the revolutionary forces, no, will have to deal, no, with the plans of the United States. No? So napansin ni Aguinaldo na the United States was not really helping him in achieving, no, yung tinatawag nating independence. No? So, declaration. Yung Amerika, di ba, ginawa nila yan. Yung American Declaration of Independence. Di ba? Yung tayo, ginaya rin natin. No? Yung Declaration of Philippine Independence naman tayo. Ginaya natin. Yung mga Amerikano. So, ang ibig natin sabihin dito ay, this is how we are supposed to describe our independence. Ito po ay should be one of declaration. Dinideklara yung kalayaan. Pag sinabi natin dinideklara, hindi siya hinihingi.
hindi siya ibinibigay. Okay? Hindi siya hinihingi, hindi rin naman siya ibinibigay. Halimbawa tayo, di ba? Mga Pilipino nung time na ginagawa. Diba? Can you imagine, no, yung sinagi na doon, humihingi ng kalayaan sa Amerika. So, paano mangyayari yun? Kung humihingi tayo, ibig sabihin ay yung kalayaan natin at the mercy, no, of other countries, no, or people. Eh, magiging malaya lang tayo kung bibigyan nila tayo ng kalayaan. Pero binigyan naman tayo ng kalayaan, di ba? July 4, 1946. No? Yun yung binigay nila sa atin. Pero again, no? Kailangan ba nilang ibigay yung kalayaan nila? So the very purpose of declaration is to actually express, no, yung declaration na yan, coming from those, no, people na they would really like to have independence. Baga, ito yung tamang paraan, no, yung deklarasyon ng kalayaan. Hindi yung ibinigay na kalayaan. No? Unang-una, no, kung binibigay nila, siguro marami sila yan, di ba? Out of stock na ba? Yung kalayaan na binibigay nila. No, sa nangyayari ngayon, sa Middle East. No? Halimbawa, gusto pong bigyan ng Amerika ng kalayaan, no? Ang Iran, yung mga ganyan. Or vice versa. Ganun bagay. So, sa atin, sa kasaysayan natin, yun yung angkop, no? Tama, most appropriate thing to do. No? When we would like to express our independence, it should come from us as a declaration. Not something that other countries will be giving as a gift to us. No? Hindi po ganun yun. Kasi kung manggagaling sa kanila yun, sabihin marami sila nun. No? Pwedeng mabili, pwedeng mahingi. No? Ang isang grupo ng mga tao ay unique, no? Nag-iisa lang. At yung mga tao ay may kanya-kanyang kalayaan. And then another is, yes, can you imagine, we are asking the United States to give us freedom. Bigyan nyo naman kami ng kalayaan. Tama po ba yun? So, binabanggit natin dito, no, yung Declaration of Philippine Independence ay should come from us, no, and rightly so, no, when Emilio Aguinaldo, no, declared, no, our independence, no, as a people, as a nation. Tama-tama po yun. So, it is not something that comes, no, from other countries, no, or other peoples. Ito po ay galing sa atin. That is why Declaration of Philippine Independence. Hindi yung ibinigay na kalayaan o kaya hininging kalayaan. Hindi po ganun. So ang kalayaan po ay idinideklara. Ini-announce, no, ang kalayaan. Ang gagaling sa mga tao mismo yung kalayaan. At hindi galing sa isang bansa na ayun po, no? So there you go, no? Yung Declaration of Philippine Independence. Mayroon pang isa pa nga pala, yung declaration sa Bacoor, August 1. Ito yung pinaka-formal at official. Why? Because finally, yung mismong document ay signed by Emilio Aguinaldo. And then, aside from that, no, well represented na po yung mga iba't ibang probinsya. Pumunta na sila dun sa description, bahay na Tisa. No, nung sa Bacoor, Cavite. No? At yun po yung station, no, ni Emilio Aguinaldo. So from Kawit to Bacoor, June 12, 1898 to August 1, 1898. Finally po, ay na-declare natin ang kalayaan. Of course, siyempre, no, recognition of other countries, no, is another thing. Bakit siya panibagong issue na naman? Kasi nga, no, si Emilio Aguinaldo, after that Declaration of Philippine Independence, so padala siya ng mga representatives, no, sa iba't ibang bansa, no, para to recognize, no, the Philippines as a republic state, a republican state, no, para kilalanin tayo bilang isang bansa, no, na malaya. Unfortunately, hindi po nila ginawa yan sa atin. Yun. So, yun po ang nangyari sa ating deklarasyon ng kalayaan. Okay.
Next po, no, after the Declaration of Independence, siyempre kailangan we have to back it up with a document. No? Again, document, no, ito yung papatunay, no, na talagang kayang patakbuhin ng mga Pilipino ang bansa. No? Of course, no, dito na makikita yung no, yung Constitution, saligang batas. So, di ba sabi natin kanina, katipunan merong parang Constitution of Violence. Yung kartilya ng katipunan. So, kahit naman sinong organization o grupo ng mga tao, palagi pong merong guidelines. And sa isang bansa, mahalaga na merong Constitution. Yan man ay nababasa o yan ay memorize, no? By heart, no? Memorize, no? Ayun, no? Dito natin makikita, no? Yung mga batas na dito natin pwedeng kunin, no? Yung mga batas na ipapanukala, no? Galing sa Kongreso, Senado, dito natin pwedeng makuha, no? Sa saligang batas. Ito yung pinagkukunan talaga, no? Basis, no? Of the laws, no? That can be proposed, no? In one particular country. Diyan po manggagaling ang saligang batas. Meron mga saligang batas na hindi nakasulat, meron naman pero most are written. Yan, yung mga saligang batas. So, yung Malolos Constitution ay nangyari po yun noong January 19, 1899. So, merong assembly to draft yung Malolos Constitution. I-draft yung saligang batas. But then later on, after 2 days, January 21, it was already ratified. Sabihin tanggap na, no, na ito yung saligang batas ng Pilipinas, no, since nakapag-deklara na tayo ng kalayaan. So, malayang bansa tayo. We need to have a constitution. So, it was actually charted in Malolos, no, in Baraswain Church. No. Nakapunta na po ba kayo sa Baraswain Church? Bulacan. Doon, no? Doon ginawa. Makikita nyo, makikita lang yung simbahan. Pero well represented po ang mga iba't ibang bayan o probinsya doon sa Malolos Constitution. Later on, ay napatupad naman. No? Ito nga yung paghahaligi ng Malolos Republic led by Emilio Aguinaldo. Okay? So yung Constitution po na yun, actually meron tayong ibang separate topic, no, para sa mga saligang batas. Pero ito pong Constitution na to, sa Malolos Constitution, ay yung saligang batas na ito, no, ay sinagawa, no, ng iba't ibang ng isang assembly. No? Actually, ang tawag ng assembly. Assembly yan. Wala pang tinatawag natin bicameral, na kung saan kasama yung Kongreso and then of course Senado. So, sa Malolos, no, yun nga isinigawa, yung drafting of the Malolos Constitution, and then later on, it was ratified January 21, 1899. Yun yung proof, no, na kung saan kaya nating magkaroon, no, ng isang republika, no, patakbo, no, yung ating bansa, no, as an independent nation. But of course, hindi po yan pinayagan ng Amerika. No? Hindi din na-recognize, no, yung mga representative natin, no, sa iba't ibang bansa na pinadala ni Emilio Aguinaldo. So, who you? No? Sino ka? No? Para i-recognize namin na separate independent entity, no, in Asia. So, ganoon nangyari nun. No? So, it was the plan, no, was undermined by the Europeans. Kung saan pinadala yung mga representatives, no, ng mga Pilipino, yung mga native, yung mga local. No, parang, sabihin na, meron na po kayong isa pang bansa, no, Pilipinas. Kaso nga hindi yun ang plano ng Amerika sa Pilipinas. May ibang plano ang Amerika sa Pilipinas. So, yun po nangyari. Yung plano ng Amerika, hindi yung plano ng mga Pilipino. Okay? So, ayun,
Malawis Constitution, malawis Republic. Siguro magandang mabanggit ko rin yung uniqueness ng pero later on, pag-uusapan pa natin. Bawa yung separation of church and state, no? Yung isang important aspect, no, ng Malolos Constitution. Separation of church and state. Kumbaga yan, malaking balita yan sa Pilipinas. Bakit? Imagine, no? Ang Pilipinas ay may iwalay daw, no, sa kanya. Yun yung magiging problema, no? Malaking issue, no? Kaya lang, yun talaga ang pinakailangan gawin, no, ng mga Pilipino at that time. I-declare, no, themselves separate, no, from Spain, no, and a unique nation, no, and nation capable of governing its own people. No? So yun po, no, yung sa Malolos Constitution. Yung mga sumunod po, makikita nyo, no, na sa lesson 5, no? Sa lesson 5 kasi yung visual sources in the study of history. Actually, naman to, madali naman. Bawa, no, yung mga photograph, no, cartoons, no, any illustrations, no, cartoons, no. Ito po ay mga information. Ito po ay mga part ng historical information. At mahalaga na maintindihan na pwedeng maintindihan natin na pwede rin silang gamitin, no, bilang source. Pagkukunan ng mga informasyon. Yung visual sources. Alalaman po natin yung kasaysayan, no? Through visual sources. No? Yung mga timeline, no? Meron tayong mga photograph, no? Kung bata pa tayo, teenager na tayo, kinasal tayo, no? Nagkaroon tayo ng mga anak, no? Yung senior ka na. So, meron pang mga photograph. No? So, nalalaman mo yung kasaysayan. Through visual sources, no? Yung mga pictures, no? Yan po ay po siya, no? Data, no? Pwede natin gawing data, proof, no? Or evidence, no? ng mga bagay-bagay na binabanggit natin sa mga pag-aaral natin. So, yun po yung visuals, no? Video, no? Photographs, no? Everything na hindi kailangan isulat, no? ay ayun po, no? Pwedeng gamitin natin, no? Para mas maunawaan ng kasaysayan. Then, of course, yung Raiders of the Silver Sea, papadala ko sa inyo yung para mapanood nyo. Yung Raiders of the Silver Sea, ito po yung, you have to understand, no, yung context po ng ating mga kapatid na Muslim, no, sa Pilipinas. Dapat maintindihan po natin, no, yung kanilang sitwasyon. Di lang sila, no, pati yung mga pang-indigenous groups, no, na tinatawag. So, ito pong mga bagay-bagay nito ay malaki ang may tutulong sa atin kapag alam natin kung paano gamitin yung video, katulad ng mga papalala. Makikita nyo, try to observe, no, what's intently, no, kung ano ba yung mga gusto sabihin doon, no, sa video na yun. So, ayun. At maintindihan natin, we'll be able to understand, no, where our Muslim brothers and sisters are coming from. Intindihan natin, no, ano yung gusto nilang sabihin, no, express, no, base, no, sa mga pag-uusap, no, na pwedeng mangyari, no, between, for example, between them, no, and other groups, no, and of course yung mga leaders, no. Ayun po. So, ayun, mahalaga po natin na makita, no, yung mga bagay-bagay na yan, yung chronicles about the 16th century Filipino, the first voyage around the world, and the customs of the Tagalogs, Artilya ng Katipunan, yung ugali, no? Yung transition doon, ano ba yung ugali ng mga sinunong Pilipino? May kinalaman ba yan sa Artilya? Ano ba ugali? Aba, mayroon. Yun nga.
Sabihin yung kartilya ginamit para to manage yung pagiging undisciplined ng mga sinaunang Pilipino even during the revolution. And then yung kartilya na yan, ginamit yan para sa of course continuation ng fight for Philippine independence. And of course Aguinaldo declared, it was he who declared the Philippine independence. It was not the one reading the document. It was Ambrosio Rosales Bautista. Siya po he was the one waving the Philippine flag from the window or from the balcony. Si Ambrosio Rosales Bautista, siya po yung nasa baba, pinabasa naman yung Declaration of Philippine Independence na sabi natin later on, yung declaration na ay ginawa ulit in front of the representatives na. Kasi yung unang declaration, June 12, 1898, in front of the soldiers, nasabi sa record. Ito namang pangalawang declaration, August 1, 1898, ito na yung formal, official, being recognized by representatives from different provinces. So, yun, yung kaibahan nila. But of course, we still celebrate June 12, 1898 kasi yung una na declaration. The lesson 4, kung meron tayong Declaration of Philippine Independence, kailangan tayo, kung malaya na tayo, dapat meron tayong bansa, meron tayong saligang batas. Ito yung mga requirement din para sa isang bansa. O kaya naman, nagkaroon tayo ng saligang batas. At the first republic in Asia, finally, kompleto na po. Lesson 5, visual sources in the study of history, mga photograph, video, na makatulong sa atin para sa pag-aaral ng kasaysayan. The Raiders of the Silver Sea, documentary yan, papahagi ako sa inyo. Okay, questions? Tanong po. Yana? Yanang tanong. Parang hindi pa yata ito pa-share sa inyo. Bukan natin. Ito lang kung na-share ko na sa inyo. Pamalas ang angking galing, tumayong buong tapang, harapin ang buhay, akapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa't bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Mandirigmang Pilipino, dakilang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Halina't hawakan ng aking kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapanday, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Pagaling
makabago. Ating lahi, mandirigmang Pilipino, dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabago panahon. Okay, paki-open ang camera para sa screenshot. Okay. Next meeting, ano tayo? Historical controversies. Controversial sa isa. Meron lang tayong dalawang examples na pag-uusapan. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, so sige, see you sa sa next Wednesday, meron pa tayo, pwede pa. Wednesday. Hindi, Friday, ano? Sa GC na lang po tayo. Salamat. Thank you. Thank you po, sir. Salamat po, sir.